animal leaders. Baka questionin yan ng mga kakilakilabot na colony sa kwentong amazing number 5. Mabuhay ang Huwinda. Kasama natin sa planeta ang mga nakakatuwa at cute na hayop. May lalampa-lampa, may pida-pida, at meron ding todo magpapaya. Pero paano naman yung iba? Hindi ganun ka-cute. Yung mga wild at kailangan lumaban para mabuhay. Yung mga mautang o may sariling lipunan. Kahit na ang nakikita lang natin ay sobrang daming hindi o galamay. Paano yung mga nilalang na may ambag para sa kalikasan pero pinansag ang peste? Tama na. Huwag masyadong judgmental dahil maraming dahilan para mahalin din sila. Mas kwapo sana ang mga dagang ito kung may balahibo pero huwag na lang. Baka madumihan pa sila. May dahilan kaya hubot-hubat ang mole rats. Di bali nang hindi sila kasing cute ng stuffed toys. Bulag, maraming gulubot, medyo bigay at mahaba ang ngipin. Siguradong bagsak sila sa beauty contests. Pero yung malasakit nila sa kapwa, naku, panalo. Komplikado ang buhay sa kaharian nila dahil ang nagahari dito at ang bossing ay nakasisindak na reyna. Siya ang nanay ng lahat dito. At ang lahat ng ibang nakatira, nagsisilbing yaya ng mga sanggol niya. Sarap maging reyna. Pag namatay siya, ang dami kayang nag-aagawan sa pwesto niya. Game of Thrones ang level ng batayan. Manghang-mangha ang mga scientists sa naked mole rats. Kasi hindi sila tumatanda agad. Ang ibang dagang sinlaki nila, 3 years lang ang haba ng buhay. Pero ang naked mole rats, 30. Hindi rin sila gaanong nakararamdam ng sakit. Naiintriga tuloy ang mga scientists na naghahanap ng gamot sa rayuma at iba pa. At ang pinakamatindi, bihirang magka-cancer ang mole rats. Pinag-aaralan na sa buong mundo ang kanilang sikreto at kung pwede pa itong mapakinabangan ng tao. Hindi lang mole rats ang may maayos at pinag-isipang lutunan. Milyon-milyon ang miyembro sa colonies ng leaf cutter ants. Araw-araw silang nagtatrabaho. Pinagpipira-piraso ang mga dahon bago iuwi sa lungga. Bawat punit na dahon, mas mabigat ng 20 times kaysa sa langgam. Sa pagbiyahe ng malayo, posibleng ma-ambush ang mga langgam na ito. Pero nakafocus sila sa trabaho. Kaya para mas ligtas sa mga kargador, may mga nakapantay na sundalo. Hindi kinakain ng mga langgam ang dahon. Gamit nila ito bilang pagtakip sa lupa sa kanilang hardin na puno ng fungus. Yun ang kinakain nila. Meron din silang reyna, pero hindi gaya sa pinuno ng mole rats, isa siyang dambuhala. Siya rin ang bahala sa pag-aanak at pagpaparami ng lahi. Walang day off ang mga langgam. Dapat tuloy-tuloy lang ang paghuhukay at pag-alaga ng mga hardin na may fungus. Dapat planado rin kung paano mag-ispansa ang dumi nila. Mag-isa. Walang depensa ang bawat langgam. Pero kung sama-sama, parang nagkakaroon sila ng centralized na utak para makagalaw ng may sistema. Para sa kanila, sharing is caring. Pasalamat ang mga langgam. May fungi, hindi hayop at hindi rin halaman, kung hindi ibang klase yung mga nilalang na may sariling kaharian. Yung fungal gardens dito, ibang-iba sa fungi na pamilyar tayo, yung mga kabuti. Ang mga mushroom ang bunga ng fungi. Sari-sari ang hugis, laki at kulay nila. Naglalabas sila ng spores para kumalat ang fungus at dumami ang lahi. Karamihan ng fungus nakatago sa ilalim ng lupa. May sobrang liit na mga sinulit na kung tawagin ay hyphae at pinubuo nila ang isang network na kilala bilang mycelium. Ito ang bihigop ng sustansya mula sa lupa. Dahilan para makapag-usap ang fungus sa mga kauri nito pati na sa mga halaman. Nakakalaso ng 3% ng fungi. Yung ibang lason, sapat para pumatay ng tao. Siguro, ito ang paraan ng kalikasan para sabihing noli me tangere. Sina Jade at Mika ready and raring to go na. Abangan ang kanilang karera sa lawa. At Pinay na sanay umakyat ng bundok. Sanay din kaya sa sobrang lamig na Pasko sa Antarctica. Pero bago yan, mga higat na puno ng balahibong patusok.
walang panama sa mga ibong mapusok. Mga palakang daddy, ginamit ang utak sa pag-aalaga kina baby. Lulusong tayo sa putikan sa pagbabalik sa Amazing Earth. Peligro, sino ang gusto mong sumagip sa'yo? Si Superman? Si Batman? Si Iron Man? Kahit sino, hindi ba? Pero minsan hindi natin naiisip na ang mga bayani ng buhay natin, inandyan lang. Nagbabantay, nakikiramdam. Yan ang natutunan ng mga batang palaka sa kwentong Amazing number 4. Superhero ko si Daddy. Ang daming klaseng depensa ang lumabas dahil sa evolution. Kasama na riyan ang spikes o mahahabang buhok na may hook. Kahit nakakasindak ang OOTD nila, walang sinabi ang caterpillars na ito sa malulupit na predators. Gaya nitong Sri Lanka Blue Magpie. Ang modus niya, pitasin ang mga hook. Mabusisi pero sulit. Okay lang kahit matrabaho basta may maiuwi sa mga anak mo. Buti nilang uso sa kanila ang tulungan na magkaangkan. Mga kapatid, tita, tito, nagtatamayan para palakihin ang mga inakay. Pati mga kapitbahay, nakikiramay. Sa kalikasan, mahalaga ang pakikipag-ugnayan, mapatuktok ng puno o mapasahig ng gubat. Baka magulat kayo sa klase ng pag-aaruga ng mga palaka sa kanilang mga anak. Hindi nandidiri yung mga bata sa makamandag at malansang balat ng kanilang ama. Unti-unti, magiging botete yung mga ito. Kailangan na nila ng ligtas na katubigan. Medyo mahirap itong matagpuan. Kaya ang plano ni Ama, isakay ang mga bata sa likod niya, sabay mag-al sa balutan tungo sa bagong tahanan. Sakto! May tubig ulan na naipon sa balat ng isang Brazil nut. Kung ang ibang botete mas gusto sa lugar na tago, meron ding mas gusto yung marami kayo para mas ligtas di umano. Okay sana, kaso paano kung may gumagalang kanibal? Isang adult African bullfrog, ang Pampers. Joke lang. Siya talaga yung tatay ng mga botete rito. Matagal nang nakabantay. Dami mong anak, men. Dahil sa init ng araw, dahan-dahang matutuyo ang tubig. Kailangan ni tatay ng plan. Bilis, bago matusta sina baby. Hindi praktikal buhatin ang bawat botete papunta sa ibang lugar. Alam ko na, ang sabi niya. Gamit ang malalakas na binti sa likuran, mag-uukay siya ng kanal para dumaloy ang tubig mula sa mas malaking lawa. Ayun, kumabot. Ayos. Handa ng Sparkle Stars na sina Mika Salamanca at Jay Texon. Ipakita Ang goal nila, unahan makarating sa flag sa laot. Are you ready? Get set, go! Nagkakarera sila rito sa Talik. Bakit ka na lang yung ng pagpupunta kung hindi ko lang? Sa area na 244 square kilometers, ito ang third largest lake sa bansa. Nasa loob ng lawang ito ang Taal Volcano. Yan, nasa kalagitnaan na sila. Nangunguna si Mika. Eyes on the prize, guys. 50 meters to go. Posible pa kayang mahabol niya si Mika? 10 meters to go. 5, 4, 3, 2, 1. Yan, may nanalo na. Talaga sa
talaga nag-work. Pero inisip ko lang talaga para manalo and matapos to is mananalo ka, kaya mo to, you're a strong, independent woman. Ganon. Sobrang happy ko nung naabot ko yung finish line. First time namin to nagkayak ni Phil. Kahit natalo ko, nag-enjoy pa din ako. Congratulations to our winner, Mika Salamat. A beautiful race in a beautiful place. Mga batang ostrich na gusgusin ng